Biyernes na naman mga kapuso, kaya inaasahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan. Sa bahagi nga ng EDSA sa May Ortigas, umaga pa lang sumakit na ang ulo ng mga motorista. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar. Mike, mula kaninang umaga ay mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila, lalo na rito sa may bandang Mandaluyong kung saan may sale sa isang mall. Mabigat na daloy ng trapiko ang bumungad sa mga motorista mula alas 7 ng umaga kanina. Halos hindi na umusad ang mga sasakyan sa paligid ng Ortigas Center. Ayon sa MMDA, maraming motorista ang naipit sa trapiko dahil nga sa naturang sale na nagsimula ngayong araw hanggang sa linggo. Nakaapekto pa ang maghapong pagbuhos ng ulan. Bumabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil sa pag-iingat ng mga motorista sa madulas na kalye. Bukod dyan, nalaman din ng MMDA na ngayon ang huling araw ng enrollment sa isang exclusive school sa Ortigas. Kaya maraming sasakyan din ang papunta sa area. Pasado 1:00 ng hapon, umayos ng bagya ang daloy ng trapiko, partikular sa EDSA. Pero napapakamot pa rin sa ulo ang mga motoristang nasa maliliit na kalye sa paligid ng Ortigas Center. Kaya ipinasara sa mga motorista ang Julia Vargas Street. Hindi pinapapasok ang mga sasakyan na galing ng EDSA para hindi makaapekto sa daloy ng trapiko. Naglagay na rin sila ng bantay sa entrance at exit ng mall para mag-assist sa mga tao. Nag-deploy din ng traffic enforcer sa area ng Emerald Street at sa iba pang kalye rito. Nagpakalat din sila ng 100 sidewalk clearing operations group na maninita sa mga tao na naghihintay ng sasakyan sa EDSA. Malaki kasi ang epekto nito lalo't nahaharangan ang isang lane ng EDSA kung may tao. Sa loading at unloading bay lang sila ng mall, pwedeng maghintay ng mga sasakyang bus. Malaki ring tulong ang pagban sa mga truck na pwede lang bumiyahe mula alas 10 ng umaga, ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa mga motoristang daraan sa EDSA, lalo na ngayong rush hour, ang payo ng MMDA kung galing ng Monumento o pa southbound, pwede nang kumana ng Timog at dumaan sa Gilmore at papuntang Mandaluyong hanggang sa malagpasan ang mall area. Kung northbound naman kayo, pwede nang kumana ng McKinley Road going Global City at papunta ng C5. Talaga naman alam natin basta nag-sale itong mall na to, dinudumog ng mga tao. So, nakipag-coordinate tayo sa mall manager ng SM and sinabi natin na every time na mapupuno na itong Julia Vargas, sasara natin para hindi naman mabali yung traffic natin along EDSA. So yun yung ginagawa natin. Kapag nakita natin na puno na yung papasok ng Julia Vargas, sasara na ng mga tao ng MMDA para hindi naman makaabala yung nakahintong sasakyan na naghihintay na makapasok. Mike, mula alas 2 ng hapon ay bumuhos ng ulan dito sa may parteng Mandaluyong at nakaapekto pa rin ito sa daloy ng trapiko. Sa ngayon, kung makikita natin dito sa aking kaliwa, ito yung northbound mula Makati yan, papunta ng Monumento. Medyo bumabagal ang sasakyan, although umuusad naman ng kaunti. Samantalang doon naman sa kabilang bahagi, Mike, yung papuntang Makati, galing ng Monumento, medyo mabagal ang pag-usad ng mga sasakyan. Dahil nga, papunta yan doon sa may mall na may sale sa ngayon. Mike? Umuulan pa rin, Cesar. Nakikita namin dyan. Malakas pa rin ang ulan at talagang apektado pa rin dahil madulas ang kalye. Yung ibang mga sasakyan, imbis na magmabilis ng kanilang takbo ay bumabagal pa. Mike. Kanina pa yung ulan na yan dyan sa lugar na yan ng EDSA? Bali, kaninang umaga umulan ng bahagya at umulan ulit ng alas 2 ng hapon at nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon, Mike, umuulan pa rin dito. Maraming salamat, Cesar Apolinario. Bukod sa sale sa ilang mall, sinisisi rin ng ilang motorista ang mga ipinatupad ng MMDA na courtesy lane para sa delegado ng Asian Development Bank Summit sa pagkakabuhol-buhol ng trapiko nito mga nakalipas na araw. Ano ba talaga ang panuntunan sa mga courtesy lane na ito? Alamin sa pagtutok ni Michael Fahatin. Kabilang ba kayo sa na-traffic kagabi sa kahabaan ng Ross Boulevard patungong Pasay hanggang Ayala, Makati? Sa mga motoristang tulad namin na napadaan at napabuhol sa trapiko, ito ang dahilan. Ito ang courtesy lane. Kung makikita nyo, sobrang traffic sa aking baligid. Pero ang lane na ito, libreng-libre ang mga taga-ADB at may mga wangwang pa. Sa ipinapatupad ng Metro Manila Development Authority na courtesy lane para sa libu-libong delegado ng 45th Asian Development Bank Board of Governors Summit, sa sobrang traffic, may ilang motorista ang nangahas na pumasok sa courtesy lane. Pero pinigilan naman ito at napagsabihan ng traffic enforcers.
may ilang ding motorista na hindi na napigilan ang magpahayag ng damdamin. Traffic sobra. Sobra. Na-istorbo ba kayo? Siyempre, ubos pa ang gas namin. Apektado ko sa traffic ito? Sobra. Sobra. May courtesy lane sa gilid nyo, no? Diretso lang sila. Kayo? Wala, kailangan magtsaga eh. Maging kami, 1.5 oras na ipit sa trapiko. Pero sa gitna rin ng ipinakitang ika nga ay kortesiya sa mga dayuhang bisita na miyembro ng delegasyon, napabilit ako ng ilang delegadong ito na piniling makisama sa trapiko kasama ang ordinaryong Pilipino. Tulad ng ito, ang ito ay bansang Japan. Pinili niya na dito na lamang sa lane at ma-traffic, hindi sa courtesy lane na ito. Sa dulong kaliwang lane ng Ross Boulevard, dito ang ginawang courtesy lane ng MMDA. Sa 4 na lane, 3 na lamang lane ang natira sa mga motorista. Kaya hindi katakatakang nagkabuhol-buhol ang trapiko sa lugar. Kahit pa sabing ipinatupad ng MMDA ang total truck ban habang isinasagawa ang ATV Summit. Paliwanag ng MMDA, Yung courtesy lane, pwede pa rin gamitin ng private vehicles. Napapadaanan pa rin yon. Hinihinto lang sila kapag may VIP na dadaan. maigi na nagpapakita tayo ng kortesiya para sa mga bisita. Pero mahirap ng isang tabi ang imaheng ito ng magkabilang traffic na perwisyo para sa mga motorista at pasaherong hirap sumakay matapos ang trabaho. Michael Pahati, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sinita kanina ng mga pulis ang grupo ng mga nagmomotorsiklo na sangkot sa iligal na karera sa Muntinlupa pero katatalikod pa lang ng mga pulis ay itinuloy na ang pag-arangkada. Si Isay Reyes, naka-Alerto 24, eksklusibo. Pasado alas 3 ng madaling araw nang namataan namin ang grupo ng mga kabataang ito na tila may inaabangan sa Muntinlupa City. Pinostehan namin sila sandali para obserbahan. Makaraan ng ilang minuto, nakarinig kami ng hugong ng mga motorsiklo. Nagbabadya na palang magsimula ang isang karera. Agad silang nilapitan ng isang police mobile. Kapansin-pansin na hindi man lang nabuwag ang mga manonood. Tila nagpalamig lang ang mga kalahok at nang makalayo na ang police mobile, heto at unti-unti na naman silang naglabasan. Ang pagkumpas ng flagman. Hudyat ng simula ng karera. Nang matapos ang karera, dumulog kami sa himpilan ng Muntinlupa Police. Doon namin inabutan ang mga sakay ng police mobile na nanita kanina. Ay, yung drag race na yan, bali, ano lang yan, once in a blue moon, minsan lang nila napagkatuwaan ng tropa. Pero hinuhuli talaga namin yan. Mahigpit daw nilang ipinagbabawal ang iligal na karera sa Muntinlupa. Pero sa bilis naman daw ng mga motorsiklo nito, pati ang kanilang police mobile ay hirap na humabol dito. Oo, kasi kami rin ang binabantayan yan, mga yan. Alam nilang uhuli namin sila, pero pagtalikod na namin, mas matuloy pa doon sa service namin yung sasakyan nila. Pero patuloy naman daw ang kanilang pagpapaigting ng seguridad nang tuluyan ang matigil ito. Isay Reyes, naka-Alerto 24. Ibinasura na ang reklamo laban sa driver ng tren na nakabangga sa isang sasakyan sa Candelaria sa Quezon kahapon kung saan 3 ang namatay. Hindi raw sapat ang ebidensya na ang driver ng tren ang may kasalanan sa nangyaring disgrasya. Nakatutok si Ian Cruz. Tatlong nasawi sa malagim na aksidente kahapon sa Candelaria, Quezon nang bumangga ang padaang tren sa isang Toyota Innova sa kayang pamilya Karasig at Bulos. 9 naman ang sugatan sa magkakamag-anak. Paluwason ang albayang magkakamag-anak para sa family reunion ng maaksidente. Sa larawang ito, nakuha ng Candelaria Quezon PNP, makikita kung gaano katindi ang hirap na sinapit ng isa sa nasawing si Nancy Karasig. Agad siyang binawian ng buhay. Kwento ng kanyang kapatid, ngayong araw hanggang sa linggo raw sana ang kanilang family reunion. Nasyak ako. Nasyak kami pare-parehas. So kaya na kailangan lang lakas ng loob. Hindi natupad yung reunion namin. Ngayon lang sana mangyayari yun. Ngayon lang. Pero hindi na natupad. Ang mga sugatan, bumubuti na raw ang lagay, pero meron silang panawagan. Masyadong tragic. Hindi namin alam kung anong gagawin namin dahil masyadong madaming na disgrasya. So sana naman kahit papano yung bang tumulong naman sila
or sino man yung makakapagpaabot ng tulong dahil isang buong pamilya yung nasa hospital ngayon at namatay pa. Nauna na raw nagbigay ng tulong ang munisipyo ng Candelaria at pamunuan ng PNR sa mga biktima. Nasa kustudiya ng Candelaria Police ang train driver na si Francisco Ramos, pero kanina inutos ni Quezon Provincial Prosecutor Johnny Busonera na palayain siya. Ibinasura kasi ang reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide with multiple serious physical injuries and damage to property na inihain laban sa kanya. Insufficient ang evidence to warrant the filing of the appropriate information. Walang probable cause eh. So we have no other recourse except to release the driver. Temporary relief talaga ako kasi medyo magyak-ngak ako at yung mga kasamahan ko galing sa PNR na nagtiraang pumunta rito medyo binati ako. Siguro naman na kahit paano makakauwi ako nito at makatulog ng membi kasama yung pamilya ko. Ang mga kaanak ng biktima, pinag-iisipan ngayong sampahan ng reklamo si Jonathan Agati, ang driver ng Innova na kanila umanong inarkila. Actually sir, pinagpaplanoan din namin yun kasi gawa lang hindi naman din namin kaano-ano yun. Parang andun po yung point na may kasalanan din yung driver eh. May negligence din siya sa nangyari. Hindi nagpaunlak ng panayam si Agati. Samantala, makikipag-ugnayan na ang PNR sa mga lokal na pamahalaan na dinaraanan ng kanilang riles matapos ang insidente kahapon, kasabay ang pagsasaayos at pagdaragdag ng early warning device. Ang gagawin namin, enhance pa namin yung aming warning signs yan. Ayos namin, maybe if possible, lagyan namin ng barrier. Ang problema rin sa barrier, it's a national road kasi. Mula sa Candelaria, Quezon, Ian Cruz, Nakatutok,